Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bago ang lahat, nais ko lamang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Binibining Hazel Riva Abad Quirol. Ang tatalakayan natin ngayon sa araw na ito ay patungkol sa kasaysayan ng wikang pambansa. Ang wikang pambansa o Filipino ay isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang pag-unlad nito ay isang mahabang paglalakbay na puno ng mga pagbabago, hamon at tagumpay. Ang kasaysayan ng wikang pambansa ng Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Narito ang mga mahalagang kaganapan na humubog sa pag-unlad ng wikang pambansa. Taong 1935. Ang Artikulo 14, Section 3 ng Saligang Batas ng taong 1935 ay nag-atas sa Pambansang Asembleya na gumawa ng hakbang tungo sa pag-unlad at pagpapatibay ng isang pangkalahatang pambansang wika na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Taong 1937, December 30, 1937. Sa pamamagitan ng kautosang tagapagpaganap, BLG 134, idineklara ni Pangulong Manuel L. Quezon na ang wikang Tagalog ang magiging batayan ng wikang pambansa. Taong 1940. June 19, 1940, dito sinimulan ang pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralang pampubliko at pribado sa buong bansa. Taong 1959. August 13, 1959, dito sa kautosang pangkagawaran BLG 7, pinalitan ni Kalihim Jose E. Romero ang kagawaran ng edukasyon, ang tawag sa wikang pambansa mula sa Tagalog patungong Pilipino. Taong 1973. Dito, ang Saligang Batas ng 1973 ay nagbigay diin sa paglikha ng isang wikang pambansa na tatawaging Filipino. Taong 1987. Ang Saligang Batas ng 1987 ay nagpatibay sa Filipino bilang wikang pambansa at tinakda ang pagpapaunlad at formal na paggamit ito bilang wikang panturo at wika ng komunikasyon. Taong 1997. Sa taong ito, ang proklamasyon BLG 1041 idineklara ni Pangulong Fidel V. Ramos ang buwan ng Agosto bilang buwan ng wika upang itaguyod ang kamalayan at pagpapahalaga sa wikang Filipino. Ang mga hakbang na ito ay nagpapatuloy upang palakasin at pagyamanin ang paggamit ng wikang pambansa na nagsisilbing simbolo ng pambansang pagkakakilanlan at pagkakaisa ng Pilipino. At dito na lamang po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po sa pakikinig at nawayang marami kayong natutunan sa araw na ito.